Napanood mo niya, Mr. Maravillas, yung balita na yung Department of Justice ay magbibigay ng briefer sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga legal options na possible o na pwedeng gawin in relation sa possible release ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Maudigs. Napanood ko na po. May nag-send sa akin kasi ng balita. Nag-react doon sa aking video. So, chinek natin mga kababayan yung kwento. Ito siya. Balita mga kababayan from GMA News Online. DOJ to give Marcos briefer on legal options for possible ICC warrants. Sabi sa Impact Leadership and News ng ABS-CBN. The Department of Justice is now preparing a legal briefer for the President which will describe to him yung mga options na available sa kanya in relation to any arrest warrants by ICC. Tapos, anya Mr. Maravillas. So, madaling sabi mga kababayan, yung mga lumalabas na kwento, especially yung mga statement, kasi nagpapalabas ng mga ganitong balita, si dating Senador Antonio Trillanes, siya po ang siging pa-interview tungkol po dito. Kung titingnan natin, with this reaction mga kababayan ng Department of Justice, lumalabas na there is truth, mga kababayan, sa mga nilalabas na kwento ng dating senador. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, biglang umusok si Senator Butas. Senator Bato, nang matanong ng media, after na siya magpa-press con, after nung hearing niya, doon sa PDEA leaks, kaya po biglang nagtantrum. Galit na galit kaya, kay dating Senador Trillanes. Go ahead na niya, make my day, Mr. Trillanes. Sumama ka niya, ikaw pa pumusa sa akin. Ito po, mga kababayan, si Bato. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Yan mo. Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Eh, sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Pikon po. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sabi nga, mga kuha na po ito, mga tanda. There is now the appearing of the writings in the wall. Sabi sa Daniel, mene, tekel o parsin, sabi sa Daniel, chapter 5, verse 25 to 28. Ano niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi sa writings on the wall? God has numbered your kingdom. Yung kaharian po ng Finta King. Nabibilag na ang oras. It is finished. You have been weighed in the balances and found wanting. Tinimbang ka, ngunit kulang. Yan po ang writings on the wall. Dito tinimbang, hindi kulang, sumobra pa. Sumobra na mga kababayan yung pamimirwisyo sa ating Pangulong BBM. Kaya sila po nagmamadali. Tama po yung mga analysis natin. Pinapanood ko yung mga interviews kay kabayang dating Senador Antonio Trillanes. Parang nanonood sa akin si Senator Trillanes. Pinanood ko yung interview ni Christian Esguerra po sa Facts First. Parehong-pareho po yung aming mga sinasabi. Hindi kami nag-usap niya na. Hindi ko siya kilala personal. Kahit na taga Ligao City yan dati. Taga rito sa amin.
Hindi kami magkakilala at hindi kami nagkakausap niyan. Pero yung aming mga analysis, mga kababayan, pananaw in relation dito sa patuloy na pagwawala ni Maudigs, parehas pa. Ano niya, Mr. Maravillas, yung pagkapareho ng inyong mga sinasabi? Nagmamadali po sila. Kasi alam nila, mga kababayan, na pag hindi nila napatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos at maipo si Inday, threatened yung kanilang mismong survival. Yung personal survival nila, hindi lang yung politika. It is because of the ICC case. It is the sword of Damocles. Wala man kinalaman dyan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi yung kasong yan, naisampa po sa ICC, wala pa sa pagkapangulo ang ating Presidente Bongbong. Tama po? Sabi nga natin, ang may gawa ng kanilang problema, sila man lang po dahil sa kanilang pang-aaboso. So nagmamadali silang iupo si Inday. Kaya sunod-sunod po ang destabilization rally. Kailangan maiupo nila si Inday. And pangalawa, itong issue po sa West Philippine Sea. Dahil sa pinasok na secret deal, malalagay sila sa problema. At malamang because of that, double whammy po ang kakaharapin nila po. So, malamang sa malamang, ito pong destabilization laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay may hand po ang Beijing. Alam naman natin po, ang mga Duterte, pro-China. Kaya nga po doon sa rally, sa Dumaguete City, mga kababayan, hindi na kinikilala po na Pangulo ang ating Pangulong Bongbong ni Harimao sa kasi Glencho. Yan po. Mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Kita ninyo kung gaano ka pagkabuang ng mga taong ito. Paranoid na sila because of this sword of Damocles, mga kababayan. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po, mga bagong nag-enroll. Ang ganda-ganda po ng aming gym, pinakang malinis siya. Pati mga foreigners po, dumadayo sa amin dito. Ito po yung aming mga bagong gym equipment na setup na rin po. May treadmill na rin po kami. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Galing South Korea po siya. Whitening po. Tingnan ninyo yung picture sa aking anak, architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na kayo sa aming messenger, sa kanyang messenger sa Facebook, Chris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, sa mga cancer patients po, try nyo po ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan itong kwento. Nasabi rito, yung DOJ will give Marcos briefer on legal options
for possible ICC warrants. Madaling sabi, mga kababayan, yung mga kwento niya, ni Trillanes, credible. Kasi bakit a-action po yung DOJ? So ito po, mga kababayan, yung sinabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano. He said, the briefer will contain the implications should the country stay out of the ICC or if the government should return, as well as the legal obligations that may arise. Malamang laloan niya, Mr. Maravillas, magwawala nito si Maudigs. Lagi man pong nagwawala. Hindi man nga po siya inaano, yung pamilya niya, hindi man inaano, binabarkada po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila man lang po ang nanggugulo. Sila yung salita ng salita ng masasama. Sila yung atake ng atake. In worse, gusto na mga kababayan ikudita ang ating Pangulong Bongbong Marcos at yung mga rallies nanggagatong po sa military. Yun naman po yung ginawa doon sa Dumaguete City. Pinaparinggan po yung military. Huwag niya kayong matakot. Atin anya yan. Pag hindi na niya gusto yung nasa palasyo, galing niya ako dyan sa palasyo, alam ko, ikuditaan niya yan yung palasyo. Ganon yung sinabi niya doon sa Dumaguete City. Panoorin ninyo yung aking video kahapon. So nagmamadali sila mga kababayan. Gusto nilang tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Seryoso sila. Dahil dito po sa ICC, the threat of the ICC. At saka, yung problemang kinompromiso yung ating bansa kay Xi Jinping ni Maudigs. So, kailangan nilang iupo si Inday, ipalit na Pangulo. Ganon ang kanilang plano po. So, sabi rito ng Department of Justice, naganda na daw sila ng briefer on the legal options available to President Ferdinand Marcos Jr. regarding any arrest warrants that may be issued by the International Criminal Court. Sabi po ni Clavano, the briefer will be an objective analysis of the pros and cons of each option, sabi po niya. He added that the briefer is being done with an awareness that policy frameworks may evolve. Clavano said the briefer will contain the implications niya should the country stay out of the ICC or if the government should return, as well as the legal obligations that may arise. So, titimbangin mga kababayan kung ano yung mga magiging implications nito. Halimbawa, na bumalik tayo muli as member of the ICC, laloan yan itong mauulol Mr. Maravillas, yung mga vloggers ni Maudigs. Yan kasi ayaw ninyong tigilan yung panggugulo. Kahit man po ako ang Pangulo, yun na lang po ang gagawin natin para tuldukan ang kanila pong mga pagmamalabis. Di niya, Mr. Maravillas, ang pwedeng opsyon ni Maudigs. Sabi niya, hindi siya pauli ng buhay. Hindi lang siya po dito, mga kababayan, ang sangkot sa kaso ng ICC. Pati si Bato, alamangan niya, Mr. Maravillas, umiyak na naman si Bato. Sila yung maiiso. At si Inday, mga kababayan, ubusan niya, Mr. Maravillas. Pag ganon, ang pangalawang opsyon na pwede nilang gawin ay tumakas. Tulad niya, magtago. Kailan hindi sila pwedeng magtago dito sa Pilipinas. Lalo't, siyempre, ang sugat na kanilang iniwan sa administrasyong Bongbong Marcos, grabe, malalim na po. Kahit hindi nagsasalita ang ating Pangulong Bongbong, alam nating malalim. So, ang possible na pwedeng gawin nila, tumakas papuntang China. Yun ang pinaka-safe na lugar. Alam naman nila. At least doon, hindi sila maaabot ng kamay ng ICC. Poproteksyonan siya habang napapakinabangan pa ni Xi Jinping. Pag nakita ni Xi Jinping na wala na niyang silbi ito, walang pakinabang na sa atin, i-surrender na siya doon sa dahig. Ganon naman po ang behavior ng mga communist. Pag wala ng pakinabang, ano pa?
Di ba? Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas, tinatakot mo na. Wala man sa ating pananakot, sino man tayo. This is just, an honest to goodness analysis, truthful analysis ng mga situation. Saan man yan tatakbo si Mao Diggs kung hindi papuntang China, alam nga pa Amerika and Europe, kaaway niyo yung mga leaders doon. Di ba? So, kailangan nilang magtago. Tulad po ni Pacquiao. Saan nagayaan niya si Mr. Maravilla, si Pacquiao? Yun nga ang sinasabi ni Risa Ontiveros. Si Pacquiao niya is enjoying double standard despite raps. Yan po. Sabi ni Risa Ontiveros, pakinggan natin yung sinabi niya dito sa report ng Inquirer. Nanatili yung panawagan ko kay Chief PNP Marbil pagkatapos ng napakatamang desisyon nila kanselahin ang firearms licenses ni Quiboloy. Kaya lang binigyan ng kalahating taong palugit para i-surrender yung mga firearms. Huwag naman po. Siguro naman kayang-kaya sa napaka-mas madaling panahon kunin yung mga firearms na iyan. Binawi na yung registration ng mga iyon. Pero sa 19 lamang na firearms, dun lamang sa mga social media posts ng kanyang private army, parang mas marami sa 19 ang firearms. So siguruhin please ng PNP, walang matirang firearms sa kamay nung private army ni Quiboloy. Tuloy-tuloy ang double standard kay Quiboloy, di ba? Yung mamamayan, inimbita sa Senate hearing, dadalo. Hindi niya iintaying isabina, lalong hindi niya iintaying isyuhan pa ng warrant of arrest, at lalong-lalong hindi siya tatakas at magtatago sa isinaserve na mga warrant. At ngayon, totoo, pag-surrender ng mga kanselado ng dating lisensyadong mga firearms, deregistered na ng mga firearms, dapat kaagad yun. Ang mamamayan nga, kung mag-a-apply para sa permit to carry, ang klaro ng ganyang mga kondisyon. Once ma-deny yan or hindi na i-renew yan, isusurrender hanggat maaga at hindi kalahating taon ang ibibigay. Sa may punto, mga kababayan, si Risa Ontiveros. At saka, mas matapang pa kay Pacquiao, mga kababayan, si Maricel Soriano. Umarap sa Senado, si Pacquiao po, never na humarap. Advisor siya ng mga maiisog. Sabi ko, itong mga pangalan na hakbang ng maisog po, ay malamang magsipagtaka sila papuntang China with these developments na malamang magpalabas na po ng warrant of arrest yung ICC laban sa kanila. At ngayon, magbibigay ng briefer yung Department of Justice para timbangin objectively kung ano yung pros and cons. Halimbawa tayo ay manatili sa posisyon ng ating Pangulo na huwag papasukin or bumalik tayo na as member ng ICC. Ano yung mga implications nito? Malamangan niya, Mr. Maravillas. Grabe na ang nervyos na. Sila po ang may gawa nito. So sabi po ni Clavano, kasi aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno hindi papasukin ng ICC ay posible namang mag-iba. Di ba writings on the wall na? Mene, tekel o parsin na nabibilang na ang iyong kariyan. Kakalosi na. O di ba? Kasi tinimbang ka, ngunit kulang. Hindi niya kulang, Mr. Maravillas. Di ba sabi mo? Sumubra. Sobra-sobra. Sobra-sobra yung ginagawa. Sabi ni Clavano, it would have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. Clavano issued a remark when sought for comment on the possibility of the ICC issuing an arrest warrant soon in relation to the Duterte administration's war on drugs, war on illegal drugs as claimed by former Senator Antonio Trillanes. Trillanes said the ICC may post for the arrest warrant through the International Criminal Police Organization or Interpol. This will come in batches. The first batch, si Digong, the father.
The second batch, baka sila Senator Bongo Bato de la Rosa at si Vice President Sara Duterte. Tapos, mga kababayan, kaya kahit hindi mag-resign po si Inday as DepEd Secretary, mapipilitan siyang i-give up pati yung kanyang pagiging Vice Presidente. Ano ba? Sa bagay, sabi po ni Senator Antonio Trillanes, napanood ko yung interview ni Christian Esguerra po kagabi, si Inday daw hindi man makita dyan sa DepEd. Pambihira lang daw, based sa information na nakakarating sa kanya. Pambihira mag-report sa kanyang opisina. Si Inday, parang si Pulong, na yung opisina po sa Congress, inaalikabok na. Ang dami na nga daw mga kababayan na spiderweb. Yung na-invite tayo sa Congress, yun ang kwento sa atin doon, ang nag-guide sa atin with Mrs. Sabi sa akin, sir, ito yung opisina dito sa Congress. Nadaanan namin. Ito yung opisina ni Pulong. Hindi man niya, laging sarado yan. Inaalikabok na niya, may mga lapat-lapat, spiderweb. Andyan na niya sa loob kasi hindi man dyan pumupunta si Pulong. What? Ganon din daw, mga kababayan dyan sa Sabi niya ni Trillanes pa, madaling sabi, hindi man nagagampanan ni Inday yung kanyang trabaho as DepEd Secretary. Wala man siyang mga reforma po. Palamuti. Ibagita niya, Mr. Maravillas, hindi pa tinatanggal kasi sinisibak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Inday. Hayaan natin yung ating Pangulo. There is wisdom, mga kababayan, sa kanyang desisyon na si Inday po ay manatili as DepEd Secretary. Nagaling po yung ating Pangulong Bongbong. Bakit niya, Mr. Maravillas, pati si Super Ate, barkada pa rin. Si Inday. Ako, ang basa ko po, kasi in-interview siya, mamaya siguro sa susunod na video natin. In-interview po ng Net 25 si Super Ate. Close pa rin si Super Ate. Pinaninindigan pa rin niya, mga kababayan. Pero ang reading ko po, parang tama. Yung kasabihan po, keep your friends close and your enemies even closer. Tama yung reading ko po, mga kababayan. Kahit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya si Inday, hindi pa sinisibak. Gets ninyo pa? So yun, mga kababayan, magiging sunod-sunod, sabi yan ni Trillanes po. Tapos, ang third batch would be some PNP officials niya and some other senior officials of the Duterte administration. And that could be the reason why, doon sa interview po ni Trillanes, sabi niya, ibinulgar niya yung plot, yung destabilization plot, na there are active in some retired PNP officials. Ang sabi gumagalaw, possibly, ito yung mga opisyal, mga kababayan, ng PNP na directly involved doon sa AGK na kasama po sa kaso ng ICC. Siyempre, damay-damay po So sila yung magpa-plot for their survival po. So tingin natin, talagang nagre-ready na po ang ating administrasyon. With this statement ni Clavano, sabi rito, Clavano however said that Interpol must still tap local law enforcement agents, citing the arrest of former Negros Oriental lawmaker Arnie Tevez in Timor-Leste by Interpol and local agents. At the very least, kailangan po kasi nila mag-tap into our law enforcement agencies. He also said that the DOJ has no information on Trillanes' claims, adding that the department relies on the Department of Foreign Affairs on any official information from the ICC. Clavano said the President ordered the DOJ to study the matter even before Trillanes' latest pronouncements. Nakita ninyo yung writings on the wall? Ano niya, Mr. Maravillas, ang basa mo? Kailangan na po talagang gumalaw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Umaksyon laban sa mga Duterte. Kasi desidido po sila na tanggalin siya at iupo si Inday.
So, ang mangyayari yan, Mr. Maravillas, mag-uunahan sila. Mag-uunahan po sila kung sino yung mas malakas. So, maintindihan natin kung bakit mga kababayan nagiging mahigpit yung mga local governments sa pagbibigay ng permit. Yung nangyari po sa Dumaguete na umusok po yung mga maisog. Sabi nga natin, ba't kayo bibigyan ng permit? Alam nila na parte ng destabilization laban sa ating administrasyon. Ayan ba nila na madamay sila sa gulo? Madamay sila sa problema? Na ang mandato nila is to preserve peace in order? Pagkatapos, makikilahok sila doon sa nanggugulo sa ating bansa. O di ba damay-damay ang labas niyan? So, nag-utos na pala yung ating Pangulo na pag-aralan. Yan o. Clavano said the President ordered the DOJ to study the matter even before Trillanes' latest pronouncements. Marcos earlier said his government will not serve any arrest warrant from the ICC against former President Duterte. We don't recognize the warrant that they will send to us. That's a no, sabi po ng ating Pangulo noong April. He also said that he does not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines, adding that he considers it a threat to the country's sovereignty. Di paano yan, Mr. Maravillas? Ibig sabihin, walang paninindigan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, walang isang salita, parang si Maudigs na rin. Ang lahat po ay nagbabago. Ang sabi niya, kinoconsider niya, tingin niya, threat to our sovereignty, yung ICC. Paano yung dating Pangulong Digong at yung mga kasama niya, threat din po siya sa peace in order, threat sa kanyang presidency. Kaya nga po, titimbangin, mga kababayan. Tama po, alin ang pipiliin ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung threat sa sovereignty o threat sa kanyang presidency? At pag hindi niya pinapasok yung ICC at nagtagumpay sa pang-aagaw, power grab, yung mga Duterte, yun ang totoong threat sa sovereignty. Kasi matutuwa si Xi Jinping. Tuloy-tuloy ang pananakop nila dito sa West Philippine Sea. So alin doon, mga kababayan, ang totoong threat sa sovereignty? Yung ICC po, na wala man po ang intensyon na manakop ng Pilipinas. Ang sa kanila lang, protect the human rights ng mga mamamayan sa buong mundo. Wala silang intensyon na manakop ng isang bansa. Wala silang capability sa kanilang legal na aksyon against doon sa mga leaders na nang-aaboso ng kanilang mamamayan. Ayan po ang titimbangin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alin ba ang tunay na threat sa sovereignty? Yung ICC o yung si Maudigs na threat na sa kanyang presidency, at pag nagtagumpay sa power grab, alam naman nating barkada ni Xi Jinping at alam natin yung nangyari sa kanyang presidency. Inayaan na umabante, gusto na tayong gawing province. Tama po, mga kababayan. So titimbanging mabuti ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito sa kwento, we are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Sabi nung ating Pangulo noong April. Other key officials in the administration such as Justice Secretary Jesus Crispin Remulla and Solicitor General Medardo Guevara have maintained that the government has no legal duty to cooperate with the ICC. The Philippines under Duterte withdrew from the Rome Statute, the treaty that established the ICC, in 2019 after the tribunal began a probe into his administration's drug war. The scope of the ICC probe included killings that transpired from November 2011 until March 2019, including those killings made by the Davao Death Squad when the elder Duterte was still the mayor of Davao City before assuming the presidency in June 2016. So yan po yung background story niyan. Pero Mr. Maravillas, ano yung pinakita mo kanina na sabi ni Harimau, mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte.
Yan ang sabi po. Doon sa rally po sa Dumaguete City. Itong dalawang ito, sabi ni Arimao, mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Sabi ni Glenn Chong, walang karapatan si Mr. Marcos na magpatuloy dyan sa Office of the President. And by this, ang susundin natin ay constitutional succession. Bumaba ka dyan, bangag at pumalit si Sara Duterte, the legitimate leader of this land. Ganon, mga kababayan ka, hangal ito. Itong mga abogadong ito. Ano man ang base nila? Mga kababayan, kahit nga si Vic Rodriguez, nang in-interview po, ang totoo niyang legitimate na presidente. Nanalo talaga niya. Nanalo by landslide. Si Bongbong Marcos, yan ang pinaninindigan niya nang hingan siya ng reaksyon tungkol dito sa claim ni Glenn Chong na bunga po ng smart magic nandaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Challenge pa niya si Glenn Chong pero magkakasama sila. sila hindi magkasundo sa posisyon. Kita niya, talaga niya Mr. Maravillas. Sila yung totoong bangag. Yan ang mga manifestasyon, mga kababayan ng mga bangag. Inconsistent sa kanilang mga posisyon. So with that, makikita ninyo yung seryosong threat for a power grab. Yan po tama yung duda ni Mig Zubiri po, Senate President. Kaya nag-warning siya na baka magamit yung Senado. Hindi na in aid of legislation, kundi in aid of destabilization, in aid of persecution ng term niya. Ginawang circus, kung ano-ano na lang po, na akusasyon yung pinapalabas doon sa Senate investigation ni Butas, ni Bato, pati yung yung pagpa-drug test ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nilabas ni Morales, 2 minutes lang niya, kaduda-duda. Mga ignorante kayo. Sabi ko nga po sa aking post, mga kababayan, bakit hindi ninyo i-search? Ang dali-daling i-google kung may available ba na drug testing na in 2 minutes, labas na yung result. Ang dali-daling i-research. Gusto lang talaga ninyo na gatungan ang mga mamamayang Filipino na mag-alsa at paniwalaan yung inyong narrative na adik yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakalinaw po yung result. Negative. Tapos kini-question nila, kasi daw, 2 minutes lang, kaduda-duda. Ito po ang ebidensya. Urine drug test, i-search ninyo. Sinerch ko po, kasi ito yung controversy ngayon. Kaya sabi ko, bakit daw 2 minutes lang? Yung drug test ni PBBM, kaduda-duda. So anong gusto nyo? 1 year? Bakit di nyo i-google kung meron testing na ganon? Ayan po. Search ninyo, urine drug testing. Sa Google po. Initial drug test typically provide results within minutes indicating the presence or absence of drugs by a colored band on the test device or from an automated laboratory analyzer. May parang yung test, pregnancy test. Lalagyan mo lang ng ihi, di ba urine test yung sa drugs? In 2 minutes, alam mo na kung buntis. Kung sa pregnancy test, yung test mismo, tester, may lumalabas doon na guhit. Pag positive, ganun din ngayon po sa urine test sa drugs. In 2 minutes, within 2 minutes, alam mo na kung positive ka or negative. Ayan sabi rito. Test results from an initial drug test, including at-home urine drug test, provide only preliminary results. A negative result on an initial drug test indicates that no evidence of drug use or misuse was detected in the urine sample. This may be because you have not used the specific drugs tested. If initial drug test results are positive, the sample should be sent to a laboratory for a confirmatory test that uses more specific test methods. So ganun pala, nag-negative na doon sa initial test. Anong rason na magpapunta pa sa laboratory? Negative nga.
Ibig sabihin, clean ang ating Pangulong BBM. Hindi po pwedeng magagamit siya ng druga. Masama sa kanya yung bisyo po. Kasi isa na lang yung kidney niya. Hindi nga po naninirgarilyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Clean living. At makita ninyo, ang addict po, yung violente. Walang manifestasyon na ganon. Violente at kung magsalita, disorganized siya. Kasi disorganized yung isipan niya. Ang tama kasi ng droga sa utak. Nakikita ninyo po sa dating Pangulong Digong. Pabago-bago yung kanyang mga pananalita. Doon nga po sa meeting sa Dumaguete City, kung saan-saan napupunta yung hindi mo na maintindihan. Kung saan-saan napupunta ang kanyang kwento, disorganized. Ang speech niya, pagkatapos laging nagmumura, lagi siyang galit. Yon ang epekto po ng... Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magpa-check upan niya, baka sa more than 5 years na niya nagagamit ng fentanyl. Yan ang epekto. Concerned pa nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kalusugan ng dating Pangulong Digong. Pagkatapos, ganun yung mga ginagawa ninyo. Laging masasama. Pinag-iisipan ninyo ng masama. O ngayon, pag lumabas yung warrant of arrest sa ICC, I think the President will recognize it. Kasi pag hindi po, mga kababayan, magiging inconsistent siya sa posisyon niya. Dito po sa issue naman ng West Philippine Sea, na we have the UNCLOS na pinangawakan natin. Yung ICC, sabi ko po, it is one of the organs under the United Nations. Pareha sila United Nations. Di man pwede na yung UNCLOS nire-recognize natin kasi pabor sa atin. Tapos yung ICC, ayaw mong i-recognize. Double standard ang labas natin yan. Hindi tayo magiging consistent. So, it could affect our standing sa international community. Naintindihan po ninyo, mga kababayan? Kaya malamang sa malamang, makikipag-cooperate. Kaya nga po may order na yung DOJ, may order na yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa DOJ. I-reviewan niya ninyo, pag-aralang mabuti. In the event na ilabas yung ano yung implication. Be objective about it. The moment na ilabas na ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa Pangulong Digong et al. Tama po? Wala man personalan po dito. Pero tingnan niyo yung ating Pangulo. Diri-diretso lang siya. Ginagampanan niya yung kanyang trabaho as our president para maiayos po ang ating bansa. Napakasipag po niya. Tingnan ninyo siya. Nasa meeting na naman po. Sabi rito sa report ng Presidential Communications Office, pinag-usapan sa meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector, ang pagpapataas ng coconut production sa bansa, kabilang sa mga rekomendasyon ng PISAC, ESG, ang pagpapabilis sa mga planting program ng Philippine Coconut Authority at pakikipagtulungan sa mga salt farmers para sa mas matatag na supply ng pataba sa lupa. Yung pagkain, mga kababayan, ng tutok ng ating Pangulong Bongbong, wala sa politika ng mga Duterte. Pero niya, Mr. Maravillas, di mo ba nakita na nagre-ready na rin sa 2025 midterm election yung ating Pangulo? Of course, siyempre, gagawin yon. Malapit na po eh. Kailangan maganda rin yung ating administrasyon. Kung hindi po, kailangan manayaan po na ang mamayani, yung mga kalyado ng mga destabilizers, mga platters. Pero nakita mo niya yung original member ng The Platter, Mr. Maravillas. Nakita ko po, nag-picture-picture. Ayan po, PBBM rallies allies for Philippine transformation. Nandyan si the little girl. Nakaping po si the little girl. Pag-joint forces po yan, Partido Federal ng Pilipinas and the CAS CMD Alliance signing. Nagpirmahan po ng alyansa ang bagong unit team. Yan po, si Jimmy.
Tandaan niya yung ginagawa ni Jimmy. Bakit ganyan yung pagmumuka? Pilit na pilit yung tawa. Para hindi malata. Di ba? Ito mga kababayan, yung speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa signing ng alyansa. Pakinggan natin. Palakpakan sila. Oh. Maraming salamat. Grabe palakpak ni Martin. Speaker, sa The next president. At sa kanyang mensahe na binigay sa ating ngayong araw tungkol sa paglagda ng agreement sa gitna ng PFP at saka ng Lakas CMD. I'd like to greet also former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa side naman ng Partido Federal, andito po ang ating President, si Governor Jun Tamayo. Tamang-tama yung kanyang designation Special Assistant to the President dahil si Anton kahit saan partido pumapasok eh. Lahat ng caucus ng lahat ng partido nakakapag-attend siya. Kaya bagay na bagay siya rito. So, Secretary Anton Lagdameo. Our injured chairman of the Lakas CMD party, Senator Bong Revilla. I was teasing Kong Lani. Sabi ko sa kanya, akala mo napangasawa mo action star. Ngayon, naging caregiver ka. Ilocos Norte, 1st District, Representative, of course, Sandro Marcos, and the other honorable members of the House of Representatives from both our parties, my fellow workers in government, magandang tanghali po sa inyong lahat. We mark today a significant moment, not just for Philippine politics, but also for the field of public service. As we now formalize as the members of both parties have now formalized and built an alliance that will propel our country towards the bagong Pilipinas that we envision. What we have conceptualized is what really began in the previous campaign and the previous election, and we are encouraged. Lumakas ang loob natin dahil ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya't binuo natin yung tinatawag nga naman na Uniteam. And ito naman, nakita naman natin na tanggap ng taong bayan ang ating mensahe tungkol sa pagkakaisa. At bukod pa doon, nung tayo matagumpay na sa ating kampanya, matagumpay na tayo sa eleksyon, ang dinala natin, pinagpatuloy natin yung ating pagkakaisa. Dahil nasimula natin yung tinatawag natin na whole of government approach, na lahat ng bahagi, lahat ng ehensya, lahat ng departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay ang galaw. At hindi lamang kagaya ng dati, kung minsan sinasabi, itong mga project na ito sa DPWH lang yan, ito sa DOH yan, hindi na tayo ganun ngayon. Tayo ay nagkakaisa. At sinasabi natin, lahat ng kayang tumulong ay dapat may kasama sa pagtulong, sa pagpaganda ng buhay ng bawat isang Pilipino. Ngayon, kasama din natin dyan ang legislature. Hindi natin kayang gawin executive lamang. Dahil ang ginawa natin, what we are talking about here was transformative politics. We are transforming. We are not recovering. Matagal ko na sinasabi, lalo na sa mga nagtatanong sa amin, the economy is recovering. Sabi ko, hindi ako interesado mag-recover na bumalik tayo sa 2019. Kailangan palitan natin talaga ang patakbo ng pamahalaan. Kailangan natin palitan at pag-isip ang ating patakbo ng kung saan tayo tutungo. And we have to position the Philippines in a way
that will take full advantage of the new economy. And to do that, we have to make some very fundamental structural and policy changes. We cannot do those policy changes without the support of the legislature. Legislative support for any policy is absolutely necessary. And so that is what I talk about when I talk about the all of government approach, where it's no longer just the executive who is expected to implement programs or to be part of the economic progress, to part of the development of the country. But we also need the legislative support that will allow us to execute these policy changes that we are seeing right now. At kaya naman, malakas ang loob natin na balik-balikan ang ating konsepto ng pagkakaisa. Dahil siguro naman ay nakita natin sa nakaraang magiging 2 taon na, sa nakaraang 2 taon, ay nakita natin na yung pagkakaisa na binuo natin bago pa nung kampanya, nung nakaraan, bago pa nung kampanya hanggang sa eleksyon, at pag nung tayo umupo na, ay nagkakaisa pa rin tayo, ay marami tayong nagagawa. Marami tayong maipakita na pagbabago, marami tayong natutulungan ng mga Pilipino, at papunta na nga tayo sa ating pinapangarap na tinatawag nating bagong Pilipinas. Simpleng-simple lang yan. Kaya't ngayon ay sinimula natin ulit na kagaya ng sabi ni Gov. Jun, hindi ito simula, kundi pagpatuloy ng ating pangako na sa taong bayan, na ating isinumpa para sa taong bayan. Naging opisyal na tayo, na sinumpa natin na tayo ay magseserbisyo at pagagandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. At sa aking palagay, ang pagkakaisa, the unity that we have demonstrated and manifested over the last 2 years, and as I said, even before in the campaign election, has borne fruit. Not for us as politicians, not for us. That's not the point. Hindi para sumikat tayo, para lumakas ang partido natin. Kung hindi, ay yung pagkakaisa na yan, ang dahilan kung bakit mahalaga atin yan, ay dahil marami tayong nagagawa. Marami tayong Pilipinong natutulungan, marami tayong pwedeng baguhin. Kung hindi tayo nagkakaisa, nauubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, na maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa, wala naman tayong, siguro naman, nakikinig naman tayo sa taong bayan, at yun ang pinakamahalaga. At sa ating pagkinig sa ating mga kababayan, yung kanilang pangangailangan ay nabibigyan natin, natutugunan natin, nabibigyan natin ng tulong. And that is why unity is very important. And so, as we approach this political cycle, we will be filing already in October. The election is coming next year in May. In preparation for all that, kailangan paalala natin sa ating mga sarili kung bakit natin ginagawa ito. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin ng pagkakaisa. Kailangan natin ng pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya't yan ang patuloy natin na ipaglalaban. Yan ang patuloy natin ang isa sa buhay natin. Yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat Pilipino. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay, ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet achieved that aspiration. But if we stay united, if we look at the successes and the progress that we have made
in the last 2 years, I'm confident that if we maintain that unity, for not only for election purposes, but all through the work of service that we have taken an oath to do for our people. If we continue to do that, then we will continue to be met with success. We will continue to be met with the progress that we dream of for bagong Pilipinas at ang bagong Pilipino. Kaya napakahalaga itong ating ginugunita na araw na paglagda ng ating pagkakaisa muli. At kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Magandang tanghali. Ayan po, mga kababayan, naganda na yung Partido Federal ng ating Pangulo at saka yung lakas CMD ni Martin Romualdez para po sa 2025 midterm elections. Yung kabilaan niya, Mr. Maravillas. Nauna pa yung PDP, Partido ng Demokratikong Pilipinong Makapil. May walay doon sa PDP laban. Original, away-away sila eh. Hindi magkasundo yung mga ganid sa kapangyarihan. Nag-away-away po. Kaya PDP na lang yung sa dating Pangulong Maudig, Partido ng Demokratikong Pilipinong Maka-China. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.